YouTube. Ito'y maliwanag na may picture na patunay na si Satanas ay nasa gitna. At nung time na yon, yun yung mga panahon na dinudugdugan sila, binigay ang pera na 750 million nito mga Chinese nationals. Ito yung mga nagnegosyo sa Pilipinas. Ngayon, mga palangga, eto, si Yari Roque, dinidiin nila na may nakitang dokumento at nagrenta doon sa bahay. Pero itong mga jutang ginimis na senador, mga legislators, ayan na ang picture, ipakalat nyo dyan. Okay? Ayan, download nyo na. Okay, andyan na pala. Screenshot nyo na lang. Okay? So ngayon, dinidiin ang mga kritiko o mga kaalyado ni Pangulong Duterte, pero ang totoo, si Satanas, si Bangag, ang gobyernong Bangag na Bangag, ang nagpatakas kay Alice Go. Kaya nilabas si Alice Go para pagtakpan ang pulboronic addiction, addictus. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Madam Maharlika. Kung matatandaan nyo mga kababayan, puro paninira ang inabot ng mga Duterte dahil sa bali-balita na sila di umano ang operator o utak ng Pogo sa bansang Pilipinas. Pero ang katotohanan doon, ito pala si Liza Kuting Tamba di umano ang utak ng illegal na Pogo sa ating bansa na kung saan ay nakakakulimbat sila ng bilyong-bilyong pesos na halaga galing kay Mr. Wo at sa mga iba pang Pogo owner na ang kakapal naman talaga ng pagmumukha na ngayon hinahamon ng taong bayan, ikaw Senator Risa Hontiveros, na ito dapat ang imbestigahan, hindi yung kung ano-ano dyan na dinadawit nyo pa itong si Attorney Harry Roque na sinabi nyo abogado ng Pogo, nilagay lang ang pangalan niya sapagkat gusto nga nila na ang mga malapit sa Duterte o ang mga Duterte mismo madumihan ang pangalan. Ngayon, Hontiveros, nandyan na ang picture, nandyan na ang imahe na kung saan sama-sama sila. Sina Liza Kuting, owner ng Pogo sa Porac na si Mr. Wo, Pogo director na si Ortega at mga iba pa. Ngayon nyo sabihin na nagkukunsyabahan dyan ng mga legislators at mga senado. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag nyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, kaya pala ganun kayo katahimik na ayaw nyo i-call out o tawagin itong si Liza sapagkat pinaglalaroan nyo ang taong bayan sa katotohanan. Kung kaya naman mga kababayan, nasa desisyon nyo na yan. Kung magiging tanga at bulag pa kayo, nasabihin na ang mga Duterte ang mga utak ng Pogo, malinaw sa larawan. Yan ang dapat imbestigahan. At sa mga trolls, sa mga bayarang media na nagsasabing, mabait si BBM, ang daming pinagawa, ngek-ngek nyo, manahimik kayo, hindi kami bulag at bayaran tulad ninyo. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Then also, you can get the picture here dahil ito yung regalo natin kay Satanas. Kilala niyo naman kung sino si Satanas, ang nagpapahirap sa inyong buhay araw-araw dyan sa Pilipinas. Okay? Ayan din sa Maharlika Network, dyan nyo po madadownload ang ating picture. Alright, ano ba ang kwento ng picture na ito? Mga palangga, taliwas sa pagdidiin na mga jutang ginimes na legislators na tagapagtanggol ng mga Digimon, okay, ay ang reyna at hari ng Pogo walang iba kundi si Bangag Jr. at ang kanyang asawang Addictus Benedictus. Lahat na, name it, rolled into one nga, sabi ko. So itong litratong ito, mga kababayan, pakipakita dun sa Facebook. Itong litratong ito, medyo malabo lang ilalayo kong ganyan. Alright? Pero explain ko sa inyo. Mada-download nyo to ng malinaw doon sa Facebook page. Okay. Ito yung ating regalo pasabog. Sa picture na ito, mga palangga, okay, nasa gitna, ahas. Pakita natin si ahas, ito lang. Ito. Dito. Yung winiwika ni Madam Maharlika mga kababayan, yung nasa picture natin o na nasa screen. I mean, sa YouTube. Right? This one? Okay. So ngayon, okay, puntahan nyo na lang sa Buljakan. So kung makikita ninyo, si Liza Tanas ay nasa gitna po siya. Ayan, nasa gitna siya ng litratong itong hawak ko. Then, katabi niya si Cassandra Ong. Okay? Na pinangalanan dyan sa Senate and sa Congress na hearing na kung saan paulit-ulit na siya daw ay may-ari ng part owner o kasabwat dyan sa illegal na Pogo sa Porac. Okay? Katabi siya ni Liza Tanas. Then,
Again, dito po sa YouTube channel natin, mada-download nyo po itong picture na to. Just bear with me kasi in-explain ko, mada-download nyo ito doon sa ating Facebook page. I-share ko to sa inyo lahat. So dito sa litratong ito na sinasabi kong regalo natin kay Satanas para patunayan nyo sa buong mundo, sa buong Pilipinas, kung sino talaga ang hari at reyna ng illegal na pogo. Okay? Sa litratong ito, makikita nyo, ulitin ko, sa kanan ay si Cassandra Ong, ay yun yung sinasabi ni Harry Roque na kanyang kliyente na isa sa representative o empleyado ng Whirlwind Corporation. Sa gitna ay si Satanas, sa kaliwa niya ay si yung Rainier Chu, okay? Nasa tabi ni Cassandra Ong. Tapos yung katabi ni Satanas ay asawa ni Rainier Chu, tapos si Bangag Jr. Si Bangag Jr. at saka si Rainier Chu. Okay, tingnan muna natin kasi sasabihin ko sa inyo kung ano yung kanilang mga role dito. Okay, dito sa litratong ito makikita mo si Noel Estanislao, retired general na kaibigan ni Kuting. Makikita din si Jethro Dionisio, yung nagsushoot-shoot. I don't know kung ano yung kanyang participation dyan. But sinasabi ko lang itong litratong ito ay hindi ito AI, hindi ito deepfake. Okay? Makita dito sa litratong ito si Noel Patrick Prudente, former BOC official. Then, si Jose Maria Ortega, o kilalang Pepe Ortega, na ngayon ay PAGCOR director na si Satanas ang nag-appoint dyan at si Bangag. Makikita din dito sa litratong ito ang special envoy to China na si Benny or Benito Techico. Then, ang Pogo owner na si Mr. Wu. Okay? Na paulit-ulit na pinangalanan doon sa hearing na ito. Tapos dito sa bandang kanan, yung Sandy Daza. Okay? I don't know kung ano yung mga participation nila. Pero ano ang nito? Sino-sino tong mga taong ito? Ayon sa Puting Ahas, mga kababayan, itong si Rainier Chu, okay, na nakasama dito, yung naka-black, may label naman dyan, ha? Itong si Rainier Chu ay kababata at BFF ni Bangag Jr. Ano ang kanyang role? Siya ay taga-ayos ng Pogo Ops. Ano ang gamit niya? Ano ang ginagawa niya? Gamit ang law office ni Liza Tanas. So mga kababayan, ayon sa ating informer, mula 2016 to 2022, okay, ang mga anumang mga negosyo na pasukin ng mga Chinese na yung mga Chinese naka-white, may label, di ba? Yung naka-white si Rainier Chu, okay? So ayon sa ating Puting Ahas, from 2016 to 2022, kung anumang mga negosyo, okay, ng mga Chinese na kasabwat nila Liza Tanas, na kaibigan niya, na gustong ipasok sa Pilipinas, ay dumadaan sa MOST law. Sa MOST, di ba? Marcos, Ochoa, Serapio, and Dan. Remember that? MOST? So dumadaan ang lahat ng Chinese businessmen na kinukutungan ni Satanas ng Bangag. Dumadaan sa kanilang firm. Okay? So yan ang negosyo na ni Bangag, actually ni Satanas. Okay? Habang walang trabaho, si Marcos Bangag simula noong 2016 hanggang 2022. So kumita ng bonggang-bongga si Marcos Jr., ang kanyang pamilya, si Satanas dito sa mga incheck na ito na illegal man o legal na pumapasok, whether illegal business or legal business, na dumadaan sa law office ni Liza Marcos o ni Satanas. Ngayon, mga kababayan. At saka anong ginagawa nila dyan, mga kababayan, na nasasama sila sa isang picture na kung saan ang mga illegal na Pogo Ops kasakasama ni FL Liza. So panigurado may niluluto talaga, mga kababayan, tapos sinisisi ang mga Duterte. Bulag ka na lang talaga, tanga, kapag nadala ka pa ng mga trolls na bayaran na minumungkahi nila na ang Pogo sa Duterte, pero ang katotohanan nun, ang pinakautak ay ang mga Bangag, di umano. Ayan. Anong niyan? Ano ang impact dan sa taong bayan? So sa kabila ng pag-hearing nila
na mga yawa dyan sa Senado Kongreso, alam na mga ginayupak na yan na ang mastermind o hari at reyna ng Pogo ay si Bangag Jr. at kanyang asawa, si Romualdez at silang pamilya. Dahil itong si, Kaya hindi nga pansin mga kababayan noong pinatawag si Attorney Harry Roque na attorney o abogado di umano ng Pogo, pinapatahimik, ayaw pasalitain ni Risa Hontiveros. Kasi nga alam nila na once na nagsalita itong abogadong to, mabubuksan lahat ang mga kahayupan o kadumihan na ginagawa ng administrasyon ngayon. itong si Chu, okay, ano niya? Wait a minute. Okay, itong si Rainier Chu, ayon sa ating source, okay, siya yung, nung 2022 election, okay, ay nag-raise siya o nag-fundraising siya sa mga Pogo Association para sa 2020 election. Remember, nung time ni Pangulong Duterte ay legal ang Pogo. Alright? So ngayon, may mga illegal man dyan, okay, pero ito, ang pinag-uusapan natin, itong si Rainier Chu na naglikom o nag-fundraise ng pera, mga palangga, na umabot, 2 beses nag-fundraise sa mga Pogo operators sa buong Pilipinas at nakalikom siya ng 750 million pesos. Actually, yung unang fundraising siya, dalawa. Yung una, ayon sa ating source, ay 250 million. Then yung second fundraising niya ay umabot ng 500 million pesos. So ngayon, mga palangga, saan napunta ito? Binigay at dineliver sa bahay dyan sa Nara, sa Forbes Park, ayon sa ating source, kung saan inabutan ni Lisa o inalok ni Zatanas si Cathy Binag ng polboron na nung saan tinanong niya, what do you want? Remember that? So doon din dineliver ang 750 million pesos during election or campaign period. Kaya hindi totoo, itong mga jutang ginimes dyan, yung ginagawa nilang hearing-hearing, kasi inonse nila yung mga taong ito, yung mga Pogo operators na legal na nag-operate in the past. Ano ang nangyari? So dahil nalaman, according to our source, dahil nalaman ni Kim Wong, isa pang operator, kilala nyo yan, very controversial, di ba? Doon sa, multi. Ngayon, hinahamon itong mga legislators. Iharap nyo sa media yung picture na yan ng magkaalaman. Pakicheck naman, bolos. Baka mamaya sabihin mo, AI na naman yan. Kayo talaga mga utak nyo, baliktad. Kung sa bagay, kayo lang din naman ang nagkukunsyabahan, ginagatasan ng pera ng taong bayan. So, matik na yun, no? Naprotektahan nyo ang isa't isa. Niyang balak nyo nga ang pagpa-hair follicle test, dramatization di umano at walang katotohanan dahil babayaran ang mga doktor. Hay nako. Million, okay? Na perang na in-scam. Was it Bangladesh? Okay. Ngayon mga palangga, ano ang nito? Ano ang impact dito sa ating bayan? Okay. Tingnan natin yung isang picture. Ay, wait a minute. Okay. Tingnan natin dito. Okay. Tingnan ko lang kung may bagong message. Okay. Yeah. So ngayon mga palangga, so dahil nalaman ni certain Kim Wong, ayon sa ating source, mga pala, Kim Wong actually, na nag-raise ng total of 750 million, itong mga Chinese businessmen, particularly Pogo, ay tinapatan niya ng 750 million. Ano ba naman yung 750 million pesos dito sa 17 million dollar na 17 million dollar na na inasangkot doon sa Bangladesh scam. So anyway, ayon sa ating source, binigyan ang mag-asawang salot sa lipunan ng 750 million para lang what? Para tablahin sila Rainier Chu, sila Mr. Wu, at iba pang mga Pogo operators para pag sila ang naupo ay wag i-renew ang kanilang license to operate dito sa Pogo sa Pilipinas. So ibig sabihin, napaka-traidor talaga ng mag-asawang Bangag at mag-asawang salot sa lipunan. Bakit kamo? Imagine nyo, binigyan sila ng 750 million. Pero tinapatan ni Kim Wong, ayon sa ating source, so nakalikom sila nakakulimbat sila ng total of 1.5 billion. 1.5 billion pesos ang kapalit ng 750 na tinapat
wag i-renew ang kontrata nila Mr. Wo, mga palangga. Mr. Wo. Okay? So ngayon, mga kababayan, ganito kalupit ayon sa ating source ang ginawa ng hari at reyna ng Pogo. Imagine niyo, kung nabasa niyo ang book ni Attorney Vic, ito, page, was it page, ito ba yan? Okay. This is page 256. Okay, was it 256? Okay. Okay. I think, no, page 255. Dito sa librong ito, ng Kingmaker, okay, ni Attorney Vic, sinabi ko na rin ito, na supposedly, ang i-appoint, ang first choice o personal choice ni Bangag Jr. para sa PAGCOR ay si Ram Antonio. Pero dahil nakipagsabuatan ay nangako si Zatanas dito sa kay Kim Wong at iba pang mga kasabwat. Ayon sa ating puting ahas, ay inupo si Altenco. Ano ang sabi dyan sa book ng Kingmaker? Meron lang aayusin si Altenco, si Romualdez, si Zatanas, at itong yung sa Okada, yung si Michelle Lazaro. Okay? Meron lang daw silang aayusin ng 1 year. Okay? Iba yon, yung Okada, yun din, isa din yun, kasama dun sa book na yun, isa dun sa Okada. Pero we're focusing right now dito sa Pogo issue na ito. So, ito yung, isa ito sa mga aayusin nila. Okay? Isa ito sa sinasabing aayusin nila, kaya nung nanalo sila mga palangga, si Kuting Jr., nung nanalo sila, talagang inayos nila. Kinansela nila yung mga lisensya ng mga taong tinabla nila. Imagine nyo, nagbigay na ng 750 million during the campaign. Tapos tinabla dahil, mukhang ayon sa ating source, hindi, kumbaga, kalaban sa negosyo ni Kim Wong. Okay? Yung sangkot dun sa Bangladesh scam, mga palangga. Kaya unang-una, ang ginawa ni Altenco ay kinansela ang license nitong Mr. Wo, nitong Rainier Chu, ni Mr. Wong, nila Cassandra Ong, yung mga itong pinag-uusapan dyan sa Senado at sa Kongreso, etong sa Porac nga, sa Pampanga na loto, mga palangga. Okay? Ngayon, kinansel nila, pero yung kay Kim Wong, yung kanyang mga operation, yung mga franchise niya, okay? Yung franchise sa kanyang mga gaming, okay? From CEZA sa Cagayan, mga palangga, stay cool lang, stay put lang. Hindi pinakikialaman ni Altenco kasi nga yun ang usapan nila ni Zatanas, according to our source, mga palangga. Kaya Grabe naman, ng mga kababayan. niloko talaga nila etong mga taong nagbigay sa kanila ng pera na 750 million. So ngayon, ang palalabasin nila, si Harry Roque, anong kinalaman ni Harry Roque doon? Kaya nga. Diba? Ito maliwanag na may litrato. Okay? May picture. Again, yung kapapasok lang, sabi ko nga po, kunin nyo sa YouTube. Ito'y maliwanag na may picture na patunay na si Zatanas ay nasa gitna. At nung time na yon, yun yung mga panahon na dinududugan sila, binigay ang pera na 750 million nito mga Chinese nationals. Ito yung mga nagnegosyo sa Pilipinas. Ngayon, mga palangga, eto, si Harry Roque, dinidiin nila na may nakitang dokumento at nagrenta doon sa bahay. Pero itong mga jutang ginimis na senador, mga legislators, ayan na ang picture, ipakalat nyo dyan. Okay? Ayan, download nyo na. Okay, dyan na pala. Screenshot nyo na lang. Okay? So ngayon, dinidiin ang mga kritiko o mga kaalyado ni Pangulong Duterte, pero ang totoo, si Zatanas, si Bangag, ang gobyernong Bangag, ang nagpatakas kay Alice Go. Kaya nilabas si Alice Go para pagtakpan ang pulboronic addictus benedictus na authenticated here in the States para pagtakpan yung issue na yan. Kaya yan ay kakasabwat sila. Kumbaga yan ay collateral damage or sacrificial lamb nila. Dahil kaibigan nila, kahit si Risa Ontiveros, may picture sila, magkakasama sila. Sweet pa nga sila eh. So dito mo makikita mga kababayan na wala na kayong patutunguhan kung hindi nyo tagpasin ang dulo ng mga kawatan. Hindi nyo hilain ang kanilang mga, hindi hilain ang kanilang mga tiil para tapusin ang sindikato sa ating bayan. Why?
Sa Kongreso, kaya sila ganyan, kalakas ang loob dahil protektado sila ng Malacanang. Imagine nyo yung SOP dyan sa Congress, kaya ang mga project walang kwenta, binabaha, nawawash out, nagko-collapse, 50% or more than pa. At ayon sa ating source, ang nagpapatakbo, nagkokontrol ng budget ay si Zaldico at yang si Tambaluslos. Kaya yung mga buwakan ng GNMS ng mga kongresista ay sunod-sunuran kasi hindi sila bibigyan ng budget ng dalawang ito. Okay? At sa utos ni Zatanas at ni Bangag Jr. na pirma-pirma lang dahil sinusubuan lang ni Satanas ng Coca-Cola o ng pulburon, pipirma lang yan. So bawat subo o singot, bawat pasingot kay Bangag, pipirma lang si Kuting o si Bangag na walang kinalaman. So sino ang mag-suffer? 50% ang SOP na komisyon na kinukuha ng mga contractors, kaya dapat tagpasin nyo na silang lahat. Dapat nilang lisanin ang mga pwestong pamdorobo dyan sa taong bayan. Imagine nyo, 50%. How many budgets we have for 2024? 5 trillion? Imagine mo kalahati ng budget, baka nga, sabi ko nga sa inyo, baka 90% napupunta sa kanila. Tapos itong kay OVP na paghingi ng confidential funds, iniipit pa, pinupolitika pa, napupunta lang naman sa sambayan ng Pilipino at hindi nabubulsa kamukha nila. Grabe naman talaga mga kababayan, kaya mag-isip-isip kayong mabuti, no? Kung tama pa ba na suportahan itong administrasyon ngayon. Hahayaan nyo ba na habang sila nasa kapangyarihan, puro party, puro sayang inaatupag, habang tayong mga ordinaryong mamayan, puro pahirap ang nararanasan? Huwag tayong pumayag doon mga kababayan. Kasi maliban sa senador, pag pumunta sa contractor, imagine mo, kung paglabas pa lang ng budget papunta sa mga kongresista, may cut na kaagad na 50%. Itong si Tambaluslos at ang kanyang mga grupo ng mga jejemon, ilan ang nanakawin? Okay? Out of that 50% na magnanakaw din, itong mga kongresista na to, another 50%. From that budget, that's already 75%. So ilan na mapupunta sa project? 25%. O kung mag-ano pa, magnanakaw pa uli yun. Kaya wala nang matitira. Kaya nga yung mga projects nila, sisimulan nila ng magbubungkal o magtatayo ng footbridge, pero foot lang, walang bridge, hindi na nila tatapusin. Ganito kalala, kagahaman, kaganid ang gobyerno ninyo na itong jutang ginimis na si Lisa Tanas at si Bangag, campaign period pa lang, dun pa lang sa mga Chinese businessman, 1.5 billion pesos na ang kanilang kinubra. Tapos inonsi nila, yung nagbigay sa kanila ng 750, di ba? Wala silang pakialam. Tapos ngayon, ang ididiin yung nakaraang administration. At si Spokesari Roque, yung Go, di ba? Kunyari, diniin nila, pero pinatakas nila. Di ba? Meron pa ba kayong matinong gobyerno? Wala na kayong matinong gobyerno kasi nga, buwan. Okay? Sabi ni Melba, Sutcliffe, kay Duterte 1.5 kuryente ngayon, nataas-taas na. Marcos Government Syndicate, sabi ni Doval V. So ngayon, mga kababayan, yan ang dapat ninyong, pagnilay-nilayan. Yung mga, sabi ko, mga kaparean, kayo lahat, mga sundalo, lahat kayo. Wala pong ibang mastermind o Reyna and Queen ng sindikato sa Pilipinas, itong mga mag-asawang Bangag. Hindi ba nung August 16 yung pinost ko dyan? Habang kayo ay hirap na hirap, kagagaling lang sa Karina, hindi pa nga kayo nakakahaon, sila nagpa-party. Nagpapapulburon party sila, nagsiswinger, nagchuchukchaka, you know what I mean? Tapos kayo hirap na hirap, and you don't care about your country? Maya-maya nagpa-party sila nung panahon ni Duterte. Nagagaganyan ba sila na maya-maya may mga parties? Pero hindi ganyan. Magkaroon nga lang ng konting konting mga event, di ba? Ang dami nyo nang sinasabi. Pero ito, si Bangag, kasagsagan ng katatapos lang ng binaha. Ngayon, may dilubyo na namang parating. Na nakaraan, puro daw kidlat dyan, na. Okay? Kulog at kidlat. Sana sila natamaan. But anyway, maya-maya party. Then, gusto nila kayong makontento sa 64 pesos budget for one day sa inyong pamilya. Pero itong si Zatanas, campaign period pa lang, ay kumita na ng 1.5 billion pesos na campaign funds na hindi na-declare sa SOSE, okay, ni Bangag. Okay? O sa SALN niya. Hindi na-declare ito na nagbigay ng 750 million yung mga grupo ni Mr. Wo at grupo ni Kim Wong ayon sa ating source.
Yan ay paglabag sa batas, paglapastangan lahat. Lahat po ng batas inabuso ng mga baboy na ito. Grabe ang kanilang mga ginagawa. Tingnan natin ang comment sa ating Boljakan. Okay? Nakita nyo na? Ayan, marami na nakakuha. Okay. Kaya mahirap ang buhay natin, tapos masarap sila sa buhay, sabi ni Chloe Pearl. Okay. Nakuha nyo na yung copy? Grabe na ito. Pakalat nyo na mga palangga. Sabi ni Jalen Jr. Concepcion, grabe na ito ginagawa ng mga Marcos sobra tapat ng kalusin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, first time in my channel, in my vlog na lumabas yung picture na yan. Ano gagawin niya? Ano gagawin ng mga pare, ng mga madre, ng mga religious group, tatanga pa rin? Ayan ang ebidensya na nakipag-meeting, yung mga yan, at ayon sa ating source nilang meeting, dinuldulan sila ng pera. Sana nga lumabas yan yung Mr. Wu at si Cassandra Ong. Pero kasi, ayon sa aking source, ay sinispilit nilang magbaliktad. Okay? Etong mga nagbigay ng 750 million sa kanila para baliktayan at idiin si Roque at ang mga Duterte. Yan ang plano nila. Kaya spokes, mag-ingat ka. Yan ang plano nilang gawin. Kakausapin ni Satanas ng kanyang emisaryo mga Jejimon para bumaliktad itong Pogo operators na ito na kinansela nila ang license. Kaya nga, pero kung naririnig tayo itong mga Pogo operators na ito, for sure naririnig tayo, huwag kayo magtiwala, inonse na nga kayo Tapos magpapa-onse pa kayo. Ano, papangakuan kayo ni Lisa Tanas na i-renew or i-go yung inyong mga license? Never ever kayo magtiwala sa isang Diablo. Once a Diablo, always a Diablo. Once a Satanas, always a Satanas. Hanggang sa huling hibla, okay, ng kanilang dugo o hibla ng kanilang buhok, o huling patak ng dugo, Diablo yan. Kaya never ever trust. Kaya sila ganyan, dinidiin ang mga Duterte, hinaharas, magpapatakas ng mga preso o ng preso, di ba? Natakot naman sa lie detector. Kita mo, walang pinagkaiba-kaibang ang junior yan. To cover up, mga kababayan, again, to cover up this result. Okay? Yung authenticated na si Bangag ay Singhotero, na si Bangag ay Addictus Benedictus. Ito, ang forensic analysis na hindi kayang gawin ng NBI, na hindi kayang gawin ng DILG, at ang kaya lang nilang gawin ay tenga-tengang mga hangag, mga baghak, mga dugyots. So anyway, yan, kaya ganun sila mga kababayan, naglalabas ng kung ano-ano mga kwento, naglalabas ng mga preso para idiin si Sara, si Duterte, kung sino pa man, kasi gusto nilang pagtakpan na sila talaga ang mastermind. Okay? Mastermind ng kahayupan.